Jimmy Butler halos ipamimigay na lang ngayon ng Heat pagkakataon na ng Warriors. Fox gusto na ring umalis sa Kings. Saan nababagay? At Warriors, natuwa si Curry sa sipag ni Santos. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang trade saga ni Jimmy Butler ay patuloy na lumalala sa bawat araw na lumilipas. Ang forward ng Miami Heat ay humiling ng trade mahigit isang buwan na ang nakalipas at mula noon ay 3 beses nang nasuspinde ng team. Lubusan nang nasira ang kanyang relasyon kay Pat Riley at ngayon ay inuuna na ng Heat ang kanyang pag-trade sa lalong madaling panahon. Matapos lumabas ang mga ulat na bumaba na ang hinihinging presyo para kay Jimmy Butler, iniulat ni Shams Charania sa ESPN na ang Phoenix Suns at Golden State Warriors ang pinakaaktibong team sa negosasyong ito. Nakikipagnegosasyon ang Heat sa maraming team para kay Jimmy Butler. Kabilang narito, ayon sa aking mga source, ang Phoenix Suns at Golden State Warriors. Ang Heat ay kumikilos bilang isang koponang determinadong makipag-usap sa mga interesadong partido. Ayon sa mga tagaloob ng liga, ang hinihingi ng Heat ay mga kontratang may maikling tagal kasama ang mga draft assets. Wala pa silang natatanggap na alok na gusto nilang ituloy. Ang ating nasasaksihan ngayon ay isang paghihiwalay na nangyayari sa harap ng lahat. Naging matagumpay ang pagsasama ni na Jimmy Butler at Miami Heat sa loob ng 5 taon. 2 beses silang nakarating sa NBA Finals at 1 beses sa Eastern Conference Finals. Ngunit sa nakalipas na 2 buwan, unti-unti nang naglaho ang kanilang relasyon. Alam ng lahat na ang Suns ay seryosong interesado kay Jimmy Butler. Mula pa noong simula, sila ang pinakadeterminado sa negosyasyong ito, ngunit wala silang trade package na tugma sa hinihiling ng Heat. Ang Miami ay naghahanap ng mga kontratang mag-e-expire bago ang 2026. Ngunit hindi ito kayang ibigay ng Suns dahil ang kontrata ni Bradley Beal ay magtatapos pa sa 2027. Iniwan ng Warriors ang laban para kay Butler ilang linggo na ang nakalipas matapos aminin ng franchise na hindi sila kasalukuyang nasa posisyon para lumaban sa kampyonato. Ayaw nilang gamitin ang kanilang mga future assets sa isang half-measure na hakbang. Gayunpaman, kung sapat na ang ibinabang presyo para kay Butler, maaaring ito na ang tamang pagkakataon para sa kanila. Ang Golden State Warriors ay isa sa ilang mga team na muling nakikipaglaban para sa serbisyo ni Jimmy Butler ngayong bumaba na ang hinihinging presyo ng Miami Heat, ayon kay Kevin O'Connor ng Yahoo Sports. Maaaring bumibilis ang usapan tungkol sa isang trade isang araw matapos ang pinakahuling suspension ni Butler ang kanyang pangatlo ngayong buwan. Ang suspensyong ito ay walang tiyak na petsa matapos umalis si Butler sa shoot-around noong Martes ng umaga nang malaman niyang hindi siya isasama sa starting lineup ng team sa laban nito kontra sa Orlando Magic, ayon kay Shams Charania ng ESPN. Si Butler ay masususpende ng hindi bababa sa 5 laro, natatagal hanggang sa trade deadline sa February 6. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Speaking of trade, ang Sacramento Kings ay naiulat na ngayong open sa posibilidad na i-trade si De'Aaron Fox at maaaring ginawa nila ang hakbang na ito batay sa payo ng kanyang ahente na si Rich Paul. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, sinabi ni Paul sa Kings na mas mainam kung itatrade nila si Fox sa lalong madaling panahon. Dahil tumanggi si Fox sa mga offer ng kontrata mula sa Kings at patuloy na nagpapahiwatig na wala siyang balak pumirma ng extension ngayong summer, sinabi ng isang source na ipinaalam ni Rich Paul ng Clutch Sports sa Kings na mas mainam na i-trade si Fox agad kahit hindi sa kuponang nais niya. Dati nang naiulat na ipinaalam ni Paul sa ibang mga team na hindi pipirma si Fox ng extension sa Kings. Ang inaasahan ay maghihintay siya hanggang matapos ang season bago humiling ng trade, ngunit mukhang maaari na siyang mailipat bago ang Pebrero trade deadline. Sa kabila ng 11-3 record for Kings, sa kanilang huling 14 na laro sa ilalim ng bagong head coach na si Doug Christie, hindi pa rin interesado si Fox na manatili sa koponan. Wala pang opisyal na pahayag kung saan niya gustong lumipat. Ngunit ayon kay Amick, matagal nang pinag-uusapan na ang San Antonio Spurs bilang kanyang nais na destinasyon. Sa buong liga, matagal nang itinuturing ang San Antonio Spurs bilang pinakaprobableng destinasyon ni Fox, lalo na ang posibilidad ng pagsasama niya kay Victor Wembanyama ang itinuturing na hinaharap ng NBA. Si Fox na nag-a-average ng
25.2 points, 5 rebounds, 6.2 assists, 1.5 steals, and 0.5 blocks per game this 2024-25 season ay magiging isang kahanga-hangang partner para kay Wembanyama. Ayon sa insider ng Kings na si James Ham, San Antonio talaga ang nais puntahan ni Fox kung siya ay matrade. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Samantalang pag-usapan naman natin ngayon ang labanan sa pagitan ng Golden State at ng Utah Jazz. Sa laro na ito walang Stephen Curry at Draymond Green kaya dapat may mag-step up para sa Warriors. Well, sa panimula ng laban, unang 3 ang ginawa ng Jazz. Nakabawi naman agad ang Warriors, isang magandang cut ang ginawa ni Davis mula sa pass ni Wiggins at nasundan pa ito ng isang 3 mula kay Schroeder. Mula yon sa pass ni Jackson Davis. Ngunit masakit ang bawi sa kabila dahil isang magandang play ang ginawa ni Drew Eubanks sa ilalim at may kasama pang foul. Wiggins naging agresibo, umatake sa paint mintis. Buti na lang nilinis ni Jackson Davis. Samantalang Moses Moody nagsisimula ng magkaroon ng impact sa 3 sa laro na ito mula sa pass ni Schroeder. Sumunod naman ang isa mula kay Wiggins. Mula to sa set play ni Buddy Hield bago nakagawa ng magandang steal si Dennis Schroeder. Tagumpay ang isang fast break layup. Santos ipinasok na ni Kerr. Gumawa agad ng cut, nakita ni Looney. Basket ang atake sa loob ng paint. Ang sumunod, Brandon Podziemski sumubok sa 3. Tagumpay ang attempt para sa Warriors bago ito nakagawa ng magandang pass kay Kevon Looney nang mag-cut ito. Sa ikalawang kalahati, kontrolado ng Warriors ang laro dahil sa magagandang play ni Moses Moody, Quentin Post at iba pa. Isang 3 ang ginawa ni Moody at sinundan pa ito ni Post sa parehong lugar sa labas ng arc. Malapit na sa 5.5 minuto, nakagawa ng monster block si Wiggins na naghatid naman sa isang dunk ni Anderson sa kabilang dulo. Leading na ng siyam ang Warriors. Wala ng 3 minuto patuloy ang mainit na laro ng Warriors sa labas ng arc nang magtagumpay si Schroeder ng isa sa malayo at Podziemski ng isa pa mula sa pass ni Post at nagtapos ang first half sa score na 51-52 in favor of Warriors. Sa ika-4 na quarter, take over pa rin si Schroeder mga kaibigan. Tagumpay ang isang deep 3 na ginawa. 23 puntos na for Schroeder. 8 minuto ang natitira sa last quarter. Sumubok ulit si Podziemski ng isang 3. Nagmintis, buti na lang nilinis ito ni Slow-mo. Sa pagkakataon na ito, si Moses Moody na lang ang nakikitang nakakakuha ng mga puntos. Basket ang isang 3. Wala ng 4.5 minuto sa last quarter. Naging agresibo si Moody nang sumugod ito sa paint at magandang nahanap si Wiggins sa ilalim. Tagumpay ang play at may kasama pang foul. Bumalik sa 10 ang kalamangan ng Warriors nang maipasok ni Podziemski ang isang 3 sa corner. Timeout ang Utah. Sa pagbabalik hype si Colin Sexton, ayaw isuko ang bola kay Santos. Ngunit nakabawi naman ito nang makagawa ng dunk. At nakagawa pa ito ng importanteng rebound mga kaibigan over Sexton. Grabe ang sipag ni Santos. At natuwa si Curry sa sipag ni Santos. Sa huli panalo ang Golden State. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.